Guys, good morning. Dito kami sa cyber. Kaya sila ba din? Sa cyber kami, guys. Bihira kasama namin si Kapisot, si Padi. Ewan ko anong gagawin namin dito. Matanong ata. Tanungin natin. Dito. Wala. Chog, saan ka pupunta? Makaso naman. Makaso sa cyber. Masay. Desidido na, di na mapipigilan yan. Oh. Sabi niya, huwag niyo akong pigilan. Sabi niya, huwag niyo akong pigilan. Tagiti. Ba't daw siya itadamay eh? Tagiti, Mads. Itadamay daw siya kaya Reklamo na. na dito. Nagsariling reklamo na rin si Butchog. Oh. Hindi yan. Saan tayo, Chog? Hindi dapat. Sa DSWD. Sa DSWD tayo, Chog. Tara na. Hindi kanya tatanggapon tuloy. Kakasuhan na. Sabi niya, hindi niyo ako mapipigilan. Gusto ko. Sama na lang tayo sa loob ng ano. Kulungan. Hindi man Yung kulambo hindi man pwedeng iwan ito. Nagdidede. Kaya hindi rin naman pwedeng yung daddy mong iwan. Oo nga. Ay, dami. Ano nito? Ano? Magpapagatas. Nako, mamroblema ang warden dyan. Sa kakulitan pa lang. Oh. Ano niya palabasin niyo ko rito. Ayaw magpapingpin. Ayan na po si Butchog. Magsasampa na rin ng reklamo. Chog! Paawat ka, Chog! Talagang gusto niya aakit. Kakasuhan mo kung isa-cyber niya. Sino pa ganun? Sino isa cyber mo, Chog? Ba't nandito ka? Baka may Ala. Ayan ang desidido talaga. Hindi siya mapipigilan. sibahin pa yung Hindi mundo. to gaya ni Ate Biancy na atras. Ito, pinakikialaman nyo ka ako ha. Nire-restrict na ako. Nanggigigil na. Ayaw Ala, magpaawat, no? Gusto nanggigigil. talagang magsampa. Nire-restrict na ako. Nanggigigil na si Butchog. Alam mo ba? Sa Ayan na. Nakuha na ni Kapeso ang kanyang kaso. Yan guys. Magkakasama na sila ngayon. Natanggap na ni Kapeso ang kanyang love letter. Ay, hindi pala niya natanggap. Siya na kumuha ng love letter niya. Kinuha niya siya na kumuha ng sarili niyang love letter. Ayun na. Yan. Uwi na muna raw sila. Ingat kayo. Ayun na. Andito na sila, oh. Bye-bye daw, bye-bye. Bye-bye. Sabi ko, hindi na inintay yung love letter niyang makuha. Siya na kumuha ng love letter niya. matibay yan niya. Excited eh. Excited kasi siya eh. Excited si Kapeso, siya na kumuha ng love letter niya. Para daw hindi, grabe naman pagkabait ni Kapeso, hindi na inantay na mahirapan yung magdadala. Siya na kumuha talaga. Bihira yan. Ang nyom na sa di Butchog. Chog, pengi ako lollipop. Uy! Nahuli sa CCTV. Pinindot kasi ako sa ilong yung tubig. Nalunod tuloy. Kasi excited eh. Excited kang maigi ay. Manang-mana ka doon sa Nakatanggap kumukuha ka ng lang love. ng ano ay. Nagreklamo ka sa si Butchog. Nagreklamo. Excited rin siya. Nagmaano na rin.
Nagpunta ka kasi sa Nagpunta agad ng cyber eh. Ayan, tuloy. Oo, diretso na sila kasi walang ano. Ayan guys, uwi na kami. Confirm na. Confirm. Confirm na si Kapesa may kaso. Ilang counts yun? Dalawa? 1 counts lang ata. Parang isa lang yata, no? Eh, mas lamang pa yun sa inyo, be. Sa amin kasi 43. Sa inyo, 43. May Beyonce daw, 45. Dami eh. Kaya nga sabi nung mga last week, ala ka Beyonce, makukulong ka pala. Nabubuli na nga sa school. Dagdag kaso yan. Pati yung mga bata. Pati si Butchok, ipapaano na din. Basta, Chog, pagka nasama ka, sabihin mo sa mama mo, maiwan mo na lahat. Wag lang yung kulambot. Baka hindi mo ako padidihin. Hindi din pati ako makakatulog. Kulang-kulang po. Kaya nga eh. Daming kaso. And uwian na kami. Ang Pati daming ang mga kaso. estudyante. Puro na kaso. Ang kaso? So, Kaso sa may kaso? May kaso, Chog? Pap lang. Walang kaso? Kaso sa daw eh. Kaso sup-sup lang yan. Kaso sup-sup. Oh. Hindi na sumunod Ayan. si Doc. Di ba kasunod ka na yun? Yun lang, ewan ko. Baka nagtatawag yun. Wala man natunog dito sa cellphone na to. Yung cellphone, Brianna. Kabiyahe. Saan ka? Hindi na sa bahay. Galing kami ng OCC yung sinasabi mo? Oo. May kaso? Sabi sa'yo, sa OCC niya malalaman, hindi sa cyber. May kaso pati tayo meron eh. Ako rin? Oo. May kaso din ako. Ako. Si Pade, si Butchog. Lahat. Yatay na. Confirm na, Doc. Dami na. Confirm. Dami sa ating kinasuhan. Sama-sama na lang tayo doon. May pagkain man. Hindi na kagawa pa. Kakosa na talaga, Doc. Libre man ang Wala akong pagkain. problema yan. May libre gatas pa si Butchok. Oo. Sa OCC man talaga magtanong. Oo. Kaso tayo meron talaga. Oo. Kailangan na nating maghapit ng GCash. Bilang. Walang problema. Pangarapin man yan. Grabe. Doon na kayo mag-inuman sa Doon tayo mag-inuman nila Pade. Ilan tayo kung may kaso? Anong kaso natin? Illegal possession of handsome face? Oo. Sana all handsome face. Handsome ng mga itsura nyo. Wala pa problema yan. Kung magkaso nga sila dahil haharapin man yan. Mahirap man talikuran. Oo. Harapan talaga. Problema naman nila yan kung paano nila mapatunayan. Sa'yo dalawa kasi yung kay Agnas, meron. Ang bilis naman. Ang bilis naman. Proseso pa lang, wala pa. Going na daw. Ha? Going ka na daw. Tinignan yung computer, processing eh. Processing na yung Processing na daw Hindi eh. naman ako ignorante kaso. Mahirapan pa siya Agnes. Bira si Agnes ang bilis kumilos. Kala ko lalampa-lampa yun. Ang bilis pa nang kumilos nun. Ha? Kala ko lalampa-lampa. Ang bilis pa nang kumilos. Ano? Kala ko lalampa-lampa si Agnes. Mabilis pa lang kumilos. Mabilis pa sa 4. Oo. Wala siyang witness. Tapos magkapail ang kaso. Meron daw. Di. Meron daw witness. Meron daw. Oo. Si ano daw? Sino? Si Kigwa. Dalawa silang makulong. Dalawa silang makulong pag nagkataon. Sino? Hindi niya masama. Si Ukag. Yung kigwa ko gagawin. Sabi, sino tawag mo Butchog? Ugaga. Nagbilik na ng Kugaga? hotel, mauwi na daw. Sabi mo, Kigwa. Kigwa. Sabi mo, Kigwa. Cyber kasi
Cyber, hindi mo dyan sasabihin. Sabi mo sa ulit. Sa prosecutor office. Office of the Clerk of Court. Oo. Doon kami galing. Yun ang pupuntahan ni Cyber. Kasi ang Cyber, magtitila yan. Saan kayo? Magkailan kayo? Di kasi ako nakalig pa akong gising ko lang doon. Sapip lang mata ko noon. Pauwi na. Pauwi na din kami. Pauwi na kayo. At dito na ka rin kami sa Basod. Yung kaso nyo ni Pali, yun ang magpa-prosper ko, pero Wala pa daw. wala pa rin daw. Oo. Wala pa, hindi pa lumabas yung kay Pade at bago lang daw yung kay Pade. Bago lang kinasuhan si Pade tsaka si Made. Kasama si Butchog eh. Yung kaso nila. Ayun, Dok. Paano yung kaso na yun, Dok? Anong gagawin doon pag yung may nakasuhan ka na baga? Pag nakasuhan ka, nyari, katulad nung sa amin ni Mrs. Love, kaso ko sa kay Mrs. Love, pausi. Kumuha kong abogado. Ano yan? Pau? Hindi. Hindi. Private. Kapag kinasuhan ka, Kung ikaw yung kasi fiscal eh. kung ikaw yung kinasuhan, private. Private ka, Pero kung ikaw yung kakaso, fiscal ka. Sila kanila fiscal. Ngayon, pero wala pa naman. Fiscal sa office pa lang naman. Ang fiscal kasi fiscalizer. Titignan kung magkaayos. magkaayos ba kayo o hindi. Saka i-apply sa RTC. Pag hindi nagkaayos, apply sa RTC. Oo. Pag nagkaayos, Pag sa fiscal pa lang nagkaayos na kayo, tapos na. tapos na. Oo. Sa fiscal pa lang, di man kami nagkaayos sa Mrs. Lang. Oh. Hindi kami nagkaayos. So kailangan magkuha siya ng abogado. Kulong man niya talaga ako. Oo, sa fiscal ya. Tanong mo na naman. Hindi kayo nagkaayos. Hindi kami nagkaayos. Tapos kaya, ang ginawa, di mahaba kasi usapin yun sa amin. Mabigat kasi yun sa akin kasi gumana yung may diskatihan doon eh. Ang mahirap kasi doon sa kanila, mas maganda yung naagapan niya, ano? Makuha agad yung tawag doon? Number, Oo. Yung, Kasi kung yung, gaya yung sa'yo ba, nakuha mo yung agad yun? oo, Hindi. pinadala lahat sa akin yun. Kaya Pinadala sa akin lahat. may mga nangyayari daw na hindi nakakarating tapos pag anuhin ka na. Sa tingin ko, kung depende kung kailan na-file yung kaso at hindi man rush yung pagka-mail sa kanya, lalo't malayo, ganun ang nangyari. So kailangan niya talaga ng abogado. Kung kausap muna siya ng abogado, kasi pakita niya yung kaso, abogado na magtitingin doon kung ano ang mga technicalities at ano ituturo sa kanya. Kung anong sasagot niya doon sa piskalya. Tuturuan siya ng abogado kasi ako private lawyer ko eh. Dating chief fiscal ng Maynila yung kinuha ko. Yung may kamahalan lang. Magkano ang kuha mo doon? Ay di, yung sa akin kasi, boss ng bayaw ko eh. Boss ng bayaw ko. Siningil ako mura. Mura lang. Oh, boss Sa ng, mga ganyang kaso, mga magkano yung yan? bayaw ko, siyang nag-alaga doon sa mga anak niya. Sa ganyang kaso, magkano pinakamababa dyan? 80 to 100. 80 to 100. Yung kaso ko, ilang counts yun? Singil ako ng ano doon. Parang, ano lang. Mababa lang. Hindi siya umabot ng 80. 3 kaso ko. Paano yung tayo, Dok, pag nakasuhan? O di, wala tayong magagawa kundi umarap tayo. Kailangan din natin magkuha ng abogado. Abogado, Hindi ba pwede isang abogado lang? isa lang. Kung sabay-sabay yung kaso, dali mo lahat yung kaso, sabihin niya na, sagutin ko na lahat to, harapin ko na lahat to, siya lang lahat. Pero, every hearing, babayaran mo siya. Halimbawa, sa ating dalawa, isang kaso, isang abogado lang.
Ay, di. Hindi pwede yun. Isang tao, isang Isang abogado. tao. Isang tao bawat isang abogado. Nyari, kung dumating mo yung punto na yan, mag-usap man kayo sa piskal yan eh. Pero maganda kasi, bago ka pumunta sa haharap sa hearing, sa piskalya, hindi ka maniwala ng abogado, kasama yung abogado mo. Pero hindi siya makikialam. Bago kayo humarap, mag-usap na kayo, tuturuan ka niya ng mga sasagot. Hirap, ano. Mag-ipon na talaga tayo, Dok. Mag-ipon tayo kasi pagdating sa piskalya, yan kasi sabi niya, magkontrademanda ka kagad. Pagkatanggap mo ng pagkatanggap ko ng love letter, yan, hawak ko na yung kontrademanda ka. Sabi niya. Pero iba yung bayad. Kumbaga, bawa, dinipinsahan ka, Oo. tapos kakaso ka ulit, iba na yun. Ikaw ang magkakaso, mag-file ka, siya pa rin ang abogado mo. Magbayad ka pa rin. Oo, bayaran mo yung filing fee niya. Gagawan ka niya ng kaso. Yan ito. Tuturuan ka niya. Itong gagawin mo ganun. Maproseso talaga, ang tagal, ano. Oo. Ba't yung kay sa kanya, parang ang bilis? Sino? Baka wala masyadong ngayon. Wala masyadong kaso-kaso dito. Mabilis. Kaya pag karamihan sa mga kaso-kaso talaga, kailangan kang kumausap ng abogado. Hindi ka pwedeng lalaban sa gira na wala kang abogado. Kasi walang magre-represent sa'yo doon eh. Ano yung mga abogado na kukunin mo dyan? Private. Halimbawa, yung mga nag-aayos ng mga lupa, okay lang yun? Di pwede yun. Litigation lawyer, yung sanay sa kaso. Mm. Criminal. Kasi dito baga kalos karamihan para Iba yun. Depende sa specialty nila. Kung anong gusto kung nila. kaya nila, ano. Pero pwede naman silang magano ganyan. Hindi ko alam. Pero mas maganda yung kumuha ka ng litigation lawyer. Kahit kausapin mo yung abogado ng lupa, hindi yung tatanggap. Sasabihin nun, kumuha ka ng ibang abogado na sanay sa litigation. Bakbakan. Iba-ibang ano yun, iba-ibang May mga abogado kasi specialty. hindi ayaw nilang mabigat na May kanya-kanya silang Kanya-kanya sila ng kumbaga expertise ba? Kung naging expertise ka sa litigation, so anak buhay mo to litigation. Yun sa litigation yan. Yung litigation, sanay ka sa bakbakan. Mahal nga lang. Hindi naman. Simula sa fiscal hanggang sa RTC, ang binayaran ko isa lang. Fiscal. Pero isang kaso lang. Una sa fiscal, sinamahan ako. Tapos dun sa isa kong kaso, siya sa fiscal mo na sinamahan niya ako. Natalo ko sa fiscal. Pumunta na ng RTC. Punta na RTC. Pero meron pa kami noon sa MTC. Ilang kaso ba nakuha mo dati? Tatlo. Yung isang kaso, yun yung pinagpatuloy niya. Kanya itong kaso na ito hawakan ko. Tapos yung sa fiscal samahan kita. Kanya. Isang kaso lang bali, hinawakan niya sa akin. Sa fiscal, yung lumaban siya na medyo nga siya na-discourage kasi siyempre, nawaran ako nagulat siya nawaran. Mahirap din no? Abala. Ilang hearing yan pag ganyan? Ang hearing ko sa sa isa kong kaso,
Mga 6 yata yun. Every hearing, may bayad ka sa ano? Bayad ako. 2.5. Pero, so, kasi MTC, mura lang MTC. 2.5 lang MTC. Eh, naka-6 yata kaming hearing. No? Cross-examine, direct, ganyan. Una kasi, magsalita yung respondent. Yung nagsampa. Pag nakapasok na sa RTC yan, may promulgation muna yan. Ano yung promulgation? Yung not guilty or not guilty. Guilty or not guilty? Bago ka bigyan na kayo, siyempre mag not guilty ka. Yung man sabihin mo, not guilty. Ngayon, umpisa na yun, mag-hearing na kayo. Si judge na ang bahala doon. Oh, that. So, ang isang kaso, sa loob ng isang linggo, ilang beses kayo mag-hearing yan? 3 yung kaso ko eh. Sa linggo, 3 beses. 3 beses ang hearing ko. Hindi ka ba napapagod? Hindi talaga ako makabiyahe. Kasi nagbibiyahe ako niyan dati eh. Di ako Kung ang sa isang kaso mo ay Lunes, minsan may Merkulis, tas Miyerkules, may Biyernes. Biyernes, Di ka talaga makabiyahe. Sira talaga yung anak buhay ko. Di ka makabiyahe, di ka makagalaw. 3 kaso naman yon. Eh yung isa lang, ay 2 counts pa yan. isang kaso lang din. Isang kaso lang. Isa pa rin. Pero 2 lang bilang. 2 lang bilang. Pero ano dyan? Basta kailangan mo kagad kumuha ng abogado. Kumonsulta kagad ng abogado. Para pag merong magtuturo sa'yo. Hindi pwedeng wala kang abogado, walang magtuturo sa'yo. Matatalo ka. Matatalo ka sa kaso. Kunin natin si Attorney Romy Makalintal. O pwede yun. Litigation, yung mga litigation lawyer. Pero wala na. Junior na yata yung pumalit eh. Sa kaso naman kasi, yan? Pagalingan ng abogado. Pagalingan ng abogado. Pagalingan ng abogado. Pagalingan ng depensa. Pag sa RTC, prosecutor ng kalaban mo eh. Magaling na prosecutor, litigation lawyer na yun. Yun mo makikita kung paano mag-litigate sa'yo eh. Yung nangingintab yung mata. Takutin ka. Ay, hindi mo ako natakot noon. Kahit anong sindak sa akin. Pahangang ka abogado ko eh. Nabilib ako sa'yo. Papaaminin ka talaga, ano? Oo. Pamilya. Ano na yun? Kaso ko ng trespassing. Trespassing. Magaan lang yun. Kaso ko. Magaan lang, gaya lang. Ano yung pag yung trespassing may kulong din yun? Meron din. Ilang buwan lang din? Taon din. Trespassing. Hindi ko na matandaan kung paano ilang taon trespassing. Daming mga lumilipad. Ano kaya yan? Paulan na? Yan o. Buwan. Daming mga ano. Wag ganyan daw, paulan na eh. Ano talaga? Basta kung may kaso ka na, di pwede hindi ka pupunta sa piskalya na hindi ka magdala abogado. Private lawyer. Kung ikaw na mismo ang mag-abogado sa sarili mo, Buti ko, abogado ka. Tapos tanungin ka doon. Maganda pag may abogado. Pipirma ka, yun lahat mag-asikaso at mapil sa'yo. Yari, pipirma doon sa piskalya, magpirmahan kayo. O may pipirmahan ka, yung abogado mag-asikaso sa'yo. Pipirma ka lang. Kasi yan ang trabaho nila eh. Maganda ngayon, dati na nila. Kampante ako na. Kampante talaga ako. kaso every hearing, Abala, 2.5 ang binabayaran mo. sa MTC, Metropolitan Trial Court. Pero sa abogado, kada hearing yan, magkano Ang mo? RTC,
mahal, 3.5. Ewan ko ngayon kung magkano na. Yung iba daw, narinig ko, 5,000 na eh. Mataas na ano? Ganun lang. Mahirap pag nakasuwal ka, tapos kumuha ka ng ano. Marami mga abogado libre, pero kung gusto mo manalo sa kaso, kumuha ka ng private. Pag hindi ka kumuha private, 50-50 ang chances mo. Manalo. Paano magkakaroon ng libreng abogado? Ano yun? Ano, sa PAW. Meron man ikaw abogado, pero pag yun sa RTC na. Sa RTC na. Di ba yung parang, Pag naakyat na sa RTC yung kaso, di ba yung ano, yung mga, halimbawa, nakapatay ka, pag hinuli ka, babasahan ka ng Miranda rights. Di ba parang kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, eh, kami ang kukuha ng abogado para sa'yo. oh, Yan yung mga libre. PAW. Public attorney. Nako, delikado tayo dito, Dok. Delikado. Biglain na lang tayo dito. Oh, pag binigyan lang tayo dito, magpiyansa ka. Magpiyansa ka. Kukuha ka naman ng doktor, ano naman. Kukuha ka sa korte ng ano, papel. Ang tawag mo. Alam ng iba yan, may kukunin sa korte. Tapos, babayaran yan habang naka-detain ka. Habang naka-detain ka. Yan yung pag nawaran ka. I-detain ka? Oh, kulong ka talaga. Eh, kung paano kung magpiyansa ka, lalabas ka? Kung hindi man ma-asikaso na isang araw yan, maabot na 1 linggo. Pag nawaran ka, abot na 1 linggo yan. Bago maayos yung papel mo. Pero ikukulong ka yan dyan sa ano lang, station. Hindi. Sa detention area. Sa station lang. Ano talaga, kasama mo yung mga pusakal. Kulungan talaga. Pero ano yun, puro mga mga detention area pa lang. Yung iba dyan, may mga mayor na rin. Detention area, yung mga hearing-hearing pa lang, di pa sentensyado. Kasama kayo din. Pero kung yung mga ano lang, yung mga cyber, kukulong ka? Kulong din. Kahit nakapiyansa ka na? Oo. Hindi, kung matalo ka. Kailangan mo na, kailangan talaga pag ano ka, manalo ka sa kaso. Para ano ka, acquitted ka. Acquitted ka sa kaso. Yun kay Mrs. Love, mabigat yun. Kung yun ay hindi ko na piyansahan, tuluyan ako yan, yung 8 taon. Baka nasa kulungan pa ako ngayon. 8 taon yun. 8 years ang bawsi. 8 years to 12 years yata. Tapos, kahit iurong yan, hindi na yun maurong. Hindi na, pag nasintensyahan ka na sa korte, wala na. Ang ano mo doon, yung aapila ka sa higher court. Yan yung aapila ka. Pwede kang matalo, pwede kang manalo. Grabe, ano? Hindi talaga basta-basta ang kaso-kaso. Hindi basta-basta. Dapat may matibay na ebidensya. Kung sa nagkaso, kailangan mo rin matibay na ebidensya kasi baka balikan ka. Oo. Kapag ang ebidensya mo ay puro, lalo na witness ka, nag-witness ka sa isang kaso, may balik yan. Nyari isang kaso, nyari ikaw nagsampa ng kaso, tapos ako nag-witness sa'yo. Kailangan alam ko lahat yung kaso na pinag-witnessan ko sa'yo. Kailangan alam ko lahat. Yung kwento. Yung kwento. Kasi pag hindi mo alam ang kwento, tapos nabalikan ka ng perjury, ano yan, 6 years na pagkakulong. Ang problema, pag nanalo yung, nyari ako nanalo sa kaso, magkalaban tayong dalawa, nyari ako nanalo sa kaso, tapos ikaw witness, nakasuwag kitang perjury at saka danyos. Dalawa kasi yan kagad. Danyos.
Eh, kunyari, singiling kita, may perjury, may kaso ka ng perjury. Equivalent to 6 years na pagkakulong yung perjury. Sa mga ano yun, mga nag-witness. Kaya pag nag-witness ka sa isang kaso, siguraduhin mo na alam mo lahat ang pangyayari. Kasi under oath ka eh. Paano yung Mahirap mga mag-witness? nag-witness, kakasuhan mo na, may ano pa, may danyos pa yon. Oo, dalawang kaso kagad. Ano yun? Magkano ang hinihingi sa mga ganong ano? Depende, kung naabala ka sa ginagawa mo, kung palagay natin kumikita 1 milyon isang araw, eh, inabala mo ako ng isang buwan, di meron kang 30 milyon na bayarin. Oo. Paano pag hindi nakabayad? Kunyari, wala, kulong. 6 years. Oo, dagdag pa yun. Oo, kulong ka dyan. Baga, kaya hindi madali maging witness. Kailangan kabisa, hindi, witness ako. Witness ako dito. Kaya ko to, yung alam ko yung kwento ng problema na ito. Alam ko yung kwento, alam ko yung ano. Nakita ko yung pagsabi niya, nalaman ko yung sinabi niya, alam kong ginagawa niya. Eh, pag hindi mo mapatunayan yun, at puro ka lang hearsay, ano yun? Perjury ka. Imbis na tahimik ang buhay mo, nakulong ka pa. Nag-witness ka lang, ikaw pa nakulong. Mahirap mahirap ang witness. Mahirap ang witness. Kailangan kabisado mo lahat ng kaso na Buti yung iba pumapayag maging witness kahit wala mang kaalam-alam. Ako nga kumari, ayaw ko. Ako talaga, ayaw ko eh. Ayaw ko mag-witness kasi may kalalagyan ako sa dulo eh. Pag alam mong tagilid, Oo. Alam ko tagilid na hindi ko may pagtanggol ng tama yung kaso na pinag-witnessan ko. Tapos, yung nag-kontra-demanda sa'yo, nanalo sa kaso niya, tagilid ka. Wala na silang kaso, okay na sila, dalawa, ikaw nakulong pa. Ikaw pa nakulong, nagkaroon ka pa ng utang. Kasi, ano na yun eh, ang kasunod nun, kunyari, na-acquit yung isa, na-acquit ako, kunyari, kinasuhan ako, na-acquit ako, tapos kinasuhan kita ng perjury at saka danyos. Eh, hindi lang yan. Depende sa abogado mo kung anong ikaso dyan. Dami. Baka may assertion pa. hindi talaga basta-basta pag ano no? Kaya, mahirap kaso, sa totoo lang. Mahirap din maging witness. Mahirap din maging witness. Kasi kailangan mong patunayan. Under oath ka kasi. Bago ka magsalita doon, taas mo kamay mo. Sa harap ng stenographer. Yeah. May magpapasumpa sa'yo doon na ako ay nagsasabi ng totoo. At wala po akong... Tulad ng 18 Marines. Wala nang tatanggol sa kanila ngayon. Puro perjury kaso noon. Wala na yung abogado na si Mike Defensor nakulong. Ikulong na. Si Marcolita nakulong. Sino pa mag-ano sa kanila ngayon? Yun ang mahirap. Mahirap kung nag-witness ka sa isang kaso. Kahit ano lang yan, mild na kaso lang yan. Kahit mild, lalo pa kung mild lang na kaso, balik. Ang masakit nga dyan, kung babalikan ka talaga ng malaki, mabigat yan. Ipinahamak mo sarili mo, buhay mo, pag nag-witness ka. Kaya kung ako tinatawagan ng witness, mag-iisip mo na ako. Kasi tatanungin ka man doon, bago ka pumirma. Handa ka ba na itong ginawa mong pagpirma at pwede kang balikan sa dulo? Kasi tanggap mo. Eh paano yun agad kung inatras agad yung kaso? Depende kung sa atras nila, baka kasama yung mga witness na sa atras. Depende kasi yan. Kaso, mahirap yung kaso sa totoo lang. Yun guys, mahirap pala mag-witness. Kaya, mas mabigat kapag nagkontra-demanda. Nyari, pagkatanggap mo ngayon ng subpoena, meron ka pa 3 months para magkontra-demanda. Sa loob ng 3 months na yan, dapat nakademanda ka na. Kasi ma-expire yung karapatan mo magkontra-demanda.
Yan ang mahirap. Hindi ganun kadali. Ganun. Hirap pala mag-witness. Huwag tayo mag-witness, Dok. Ako, ayaw ko mag-witness. Kung hindi ko alam ang kaso, hindi ko kabisado ang kaso, ayaw ko mag-witness. Kasi, sinabi na yan, yung abogado ko, basta-basta ganyan witness, basta hindi mo nakita sa iyong dalawang mata yung pangyayari. Kasi sa bandang huli, baka ikaw pabalikan. Tulad niyan, babalikan ka. 6 years ang perjury. Sipin mo yun. Kaya na masakit kung kahit mild na kaso tapos nakasuhan ka ng perjury 6 years. Aray ko. Oo, mild ang problema dito, mild ang kaso, tapos ikaw pa nadiin. Ikaw pang witness ang nadiin. Ikaw pa sa banda huli, nakulong. Tapos kung hingihan ka ng danyos, malaking danyos, nyari, palagay natin, hihingi lang na ng 500,000 yan. Kasi, abogado kasi, ang babayaran mo dyan, yung attorney's fee na. Yung ginastos nung kinasuhan mo. Oo, ginastos niya doon sa abogado niya. Di ang abogado niya, Plus abala. oo, plus abala niya. Abala mo, yun na ngayon. Abala mo, pinababayaran mo. Tapos yung bayarin mo sa abogado mo, doon mo na sa kanya sigilin. Ikaw naman niya yung maninigil. Siyempre, kung maningil ka, mag times 2, times 3 ka. Siyempre, may abala ka pa eh. Oh, yun ang sakit. Sa totoo lang. Aray ko, guys. Nahirap maging witness. Mahirap Ayaw kong maging witness. Sino kaya witness doon? Hindi ko alam. Paano pag walang witness? Di ba pwede maging kaso kung walang witness? Umayaw na yung mga witness, umayaw. Pipirma sila ng yung tinatawag na yung pag-atras, yung tawag niya. Kalimutan ko rin. Nasa isip ko yan. Pero yung kaso, di na matutuloy yun. Kasi wala nang witness eh. Depende, di ko alam. May abogado, usaping abogado yan. Parang ganun kasi kung wala ka ng witness eh, sino pa mag-witness dun sa kaso mo? Delikado mag-witness sa totoo lang. Lalo na kung hindi mo alam ang history ng kaso. History ng pinag-witnessan mo. Kaya nga tinatanong ka bago ka pumirma handa ka bang makasuhan dito, pwede kang balikan dito. Perjury. Tapos, kung marunong yung nagkaso, hingi pa ng danyos. Aray ko. Mahirap din. Sa pagiging witness, madali lang pumirma. Madali magsalita doon sa harap ng problema. Mamaya, matalo yung kaso mo. Tagilid ka. Kasi, may 3 months kasi siyang pwede kang balikan eh. May 3 months, sa loob ng 3 buwan, pwede kanyang kasuhan. Ano yun? Hanggat di matapos yung 3 buwan, pwede kanyang kasuhan. Kakabaka-baka nun. Kabahan ka. Kung magkontra-demanda agad yan, matik. Pagkatapos ng hearing nyo, natalo sila. Oo. Kinabukasan, kontra-demanda na. Kontra-demanda na. Kahit di, mag-hearing pa yan. Baka ilang hearing ba kami natin, Mrs. Love? 2. 2 hearing. Unang hearing ko lang, pagkatapos ng hearing yan, pwede ka na magkontra-demanda. Basta utos ng abogado mo. Pwede mo ito, ikontra-demanda mo na ito. Sabihin, malabnaw. Malabnaw itong kaso na ito. Kontrahin mo na. Yung mga witness, banatan mo na yung mga witness. Kasi nagsisinungaling yan. Sabihin sa abogado, nagsisinungaling to. Yun masakit. Hindi madali mag-witness. Totoo lang. Ngayon guys, napag-usapan namin yung kaso-kaso at kasunod na ang susunod na kakasuhan. Pati tayo. Tayo dyan guys. Bahay lang maganda sa atin. Pero mga pera natin, wala naman, mga bulsa. Wala na. Bahay lang ang maganda. Pero ang kaso, 42. Aray ko. Aray ko. Paldo. Aray ko, paldo.